Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa sa mga balita na may kinalaman sa ating soberanya. Dahil inamin ng National Security Council na malaking hamon sa ngayon ang kakulangan ng mga barko na magbabantay sa malawak na teritoryo ng Pilipinas. Kulang na kulang talaga mga tol. No, at hindi na kailangang aminin yan ng National Security Council dahil kitang-kita naman natin. 'Di ba? Sa Escoda Shoal nga isa lang yung barko natin eh. Pag umalis wala nang kapalit mga tol eh. No? So ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, naghahanda na daw ang pamahalaan para makabili ng karagdagang assets upang mabalakas ang patrol operation sa karagatang sakop ng bansa. Paano naghahanda? Tinapyasan nga ng budget yung DND mga tol eh. Anyway, panoorin natin tong balitang to na may kinalaman ngayon sa ating soberanya. Anyway, panoorin na lamang natin tong balitang to mga tol at pakinggan natin kung ano tong plano ng NSC, ng gobyerno sa kabila ng tinapyas daw na budget doon sa DND, no, doon sa budget hearing para sa 2025 mga tol. At bilang isang Pilipino, dapat may pakialam tayo sa ganito dahil isang lahi lang naman tayo mga kapatid. Kahit na ano pang politiko ang sinusuportahan mo, isang lahi lang tayo, dapat may pakialam ka rito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Magandang gabi Nestor, anong klase na assets ang planong bilhin ng pamahalaan at anong security force ba ang gagamit dito? Ito ba'y PCG lamang o kasama rin dito ang Navy? Sa ngayon nga ay yung mga kasama rito yung PCG at Navy doon sa mga asset na planong bilhin ng pamahalaan, partikular nga itong mga barko na paglayag na magagamit sa West Philippine Sea. Ngayong araw ay nagtipon ang mga mangingisda sa Santa Cruz at Masinloc sa Zambales kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan upang sila ay makapagpahayag ng saloobin sa kanilang mga karanasan at problemang kinaharap sa pagpalaot sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Parang ano to, no, open forum. Dito isusumbong ng mga mangingisda kung ano yung hirap na nararanasan nila mga tol sa pangingisda at kung ano yung nararanasan nilang pangaharas na mga incheck, no, dito sa Baho de Masinloc. Ayon kay Asik Malaya, sa ngayon ay nagpaplano na ang pamahalaan ng mga hakbang na gagawin para mapalakas ang pagpapatrolya sa karagdagang sakop ng Pilipinas. So sana ito'y wag naman pampalubag loob lang, no? Kumbaga parang sugar coating lang sinasabi para hindi mag-agam-agam ang mga mamamayan mga tol. Kasi mga kapatid, no, ang sabi rito ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, naghahanda na daw ang pamahalaan para makabili ng karagdagang assets upang mabalakas ang patrol operation sa karagdagang sakop ng sa karagatang sakop ng bansa. So iba ba tong planong bilhin ng pamahalaan doon sa budget na hinihingi ng DND mga tol? Kasi doon sa nakaraang video na panood natin sa balita ay tinapyas daw mga tol yung proposal budget ng DND o Department of National Defense mga tol, no, na magagamit sana sa pagbili ng mga bagong assets o pagbabayad ng mga inutang nating assets mga tol at para sana sa modernization program ng military natin. Yung 245 billion na kanilang proposal budget, ang naaprubahan lang daw is 75 billion. So ano kaya tong sinasabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na naghahanda daw ang pamahalaan para makabili ng karagdagang assets? Ito ba'y iba doon sa budget na hinihingi ng DND mga tol? Comment kayo sa baba. Sa karagatang sakop ng Pilipinas. Importante po sa ating pamahalaan na makabili pa ng maraming karagdagang barko, makabili ng mga karagdagang eroplano, makabili ng iba pang mga kagamitan at makapagdagdag ng mga Coast Guard, Navy personnel para mas mabantayan natin ang ating mga karagdagan. Kasi alam ko mga tol, ito sakop na to ng Department of National Defense. Sila yung namamahala para dito. So paano sila makakabili? Mga tol, paano sila makakabili ng mga pangangailangan o karagdagang pangangailangan o assets kung tinapyasan sila ng budget?
Di ba? Kaya yung tinatanong natin kanina, ito ba'y sinasabi para pagaanin lang ang damdamin ng mga Pilipino? Kaya nga kanina tinatanong ko rin, iba ba yung bibili ng pamahalaan? Yung kumbaga yung pamahalaan bibili sarili nila tapos DND iba pa. Eh, di ba Department of National Defense sila yung ahensya ng gobyerno o part ng gobyerno na dapat nangangasiwa sa mga ganyan? O, paano sila makakabili ng karagdagang assets kung tapyas nga yung budget nila, 'di ba, para sa 2025? So, iba pa ba ang pamahalaan dito sa DND? 'Yun ang tanong, 'di ba? Bukod sa karagdagang barko at eroplano, plano rin ng pamahalaan na bigyan ng radio communication system ang mga mangingisda upang agad silang matrack ng mga otoridad at agad din makatawag ng tulong sa talakayan. Inilahad ng mga mangingisda ang kanilang karandasan sa tuwing sila ay pumapalaot sa dagat, partikular malapit sa Scarborough Shoal. Wala pa yung China dyan, malaya po kami mga Will. Nung nandyan na yung China, nagkaroon na po kami ng kaba. Kasi doble na po yung binabantayan namin, yung bagyo. Bago ngayon, nadagdagan pa ng China na hinihigpitan kami doon. Lagi kami tinataboy doon sa pinanghuhulihan namin ng isda. Oh, mangingisda na mismo nagsasabi niyan, ha? Oh, yung mga pro-China kasi hindi nila matanggap yan, eh. Sana po mabigyan tugon po yung hinihiling po namin na kami po ay matulungan tungkol po sa solusyon dyan sa West Philippine Sea po. Ang gusto po namin na maging malayo po sana ang mangingisda na makapunta sa malapit sa Scarborough Shoal. Kasi yan po ang shelter po ng mangingisda ng Subic. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na nakahanda silang magbigay ng proteksyon sa mga mangingisda. Sinabi ni PCG spokesperson Jay Tarilla, tuloy-tuloy ang kanilang rotational deployment kasamang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang agad na makapagresponde sa oras ng pangangailangan. We complement ang kakulangan ng barko ng BFAR at ang kakulangan ng barko ng Philippine Coast Guard. So it's a rotational deployment between these two agencies. Kapag nandun ang Coast Guard, pahinga muna ang BFAR. At kung aalis kami, BFAR vessels naman. And then we also support ang programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mas ma-encourage natin ang mga mangingisdang Pilipino na maglayag sa Bajo de Masinloc and any other parts of the West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng ayuda, ng fuel, grocery packs, and even essential supplies para mas mapatagal yung pangingisda nila. Kaso ngayon mga katol, nakikita natin, di ba, na talagang kulang na kulang tayo sa mga barko. Pero yung sinabi ni Commodore Tarriela, rotational sila, yung BFAR, pahinga ang Coast Guard. Pag Coast Guard, pahinga BFAR. Diba? Hindi natin kayang pagsabay-sabayin kasi malawak ang West Philippine Sea, diba? Tas kaunting-kaunti lang yung mga barko natin. Hindi talaga sapat eh. Kaya yung nakaraang balita na sinasabi ng Navy na sapat daw ang mga assets natin para magbantay sa West Philippine Sea. Wala eh. May kita mo talagang kulang tayo mga tol. Diba? Kaya nung napanood natin yung balita na tinapyas daw yung budget o yung naaprobahan lang is wala pa sa kalahati ng proposal budget ng ng DND. Talagang nakakalungkot isipin mga tol na talagang parang hindi natin malulutas tong problema na to eh. Dahil wala talagang kakayanan ng Pilipinas pag ganyan eh. Yung budget na dapat gagamitin ng ating gobyerno o ng ating mga hukbong sandatahan para mas mapalakas yung kanilang sandatahan, alam mo yun, kakaltasan pa. Saan mapupunta yung mga budget na yun, di ba? Tapos eto ngayon, sinasabi ng National Security Council, Jonathan Malaya, naghahanda daw ang pamahalaan para makabili ng karagdagang assets. Diba? Medyo naguguluhan tayo sa mga bagay na ganyan no? Bukod sa pagbabantay, nangako ang PCG na tuloy-tuloy pa at parin ang pagbibigay ng mga ayuda, langis at iba pang essential supplies sa mga mangingisda. June na sa 150 na mga mangingisda ang dumalo sa kauna-unahang kongreso ng mga mangingisda na isinagawa ngayong araw at sa pangunguna ng NSC at PCG kasama ang BIPAR at Department of Social Welfare and Development na nagkaloob ng tig 10,000 pisong na ayuda sa kanila.
At yung ating latest live mula dito sa Subic, Zambales. Balik sa iyo. June? Nestor, kailan ba yung procurement ng sinasabing mga bagong assets na yan na gustong mabili ng pamahalaan? Ito ba'y ngayong taon pa ba ito? Hahabol pa ba ito ngayong taon? O sa 2025 na yan, Nestor? At kailan ang target delivery niyan? Umaabot ba ng ilang buwan yan o taon, Nestor? June, ito kasi yung mga barko, ito yung 5 na malalaking barko na pinangako ng Pangulo nung nakaraan pang taon. At ito nga ay inaasahan na sana ay mapagkaloob na sa lalong madaling panahon, pero hindi pa sinasabi kung ngayong taon pagkakaloob yung 97 meters na barko ng Pilipinas na idadagdag na maaaring mag-ikot doon sa area ng West Philippine Sea. Biruin mo mga tol, kailangan natin bumili ng barko instead na gumawa na lang sana tayo. Yun dapat ang pagtuunan ng pansin mga tol 'Di ba? Kasi kaya naman pala ng Pilipinas Pero bakit tayo umaasang bumili na lang ng bumili? 'Di ba? Kung kaya naman pala natin gumawa. June. Ibig sabihin pala, nasa proseso na ito, Nestor. Hindi ito bibilin pa lang, kundi pwedeng malapit ng i-deliver o paano ba yan, Nestor? Sa ngayon, on the process pa ito at yung inaantay na lang natin kung kailan ito magagawa at matatapos para at least ay malaman natin kung kailan ito ipagkakaloob o magagamit dito sa lugar ng West Philippine Sea. Pero sa ngayon ayaw. Napakalabo pa ng sagot mga tol. Wala pang sinasabi ang PCG ukol dito kung kailan ito matatapos at kung kailan din magagamit. Yung ayudang ipinamimigay ba sa mga mangingisda, 10,000 narinig ko kanina. Nabanggit ba ng mga mangingisda kung hanggang saan lang makakarating yon? Ilang linggo lang ba yun nila yon? Kasi nga nahihirapan sila, sabi nila, na makapasok talaga doon sa Scarborough Shoal. Yun, ayon din sa kanina, nabanggit din, yung 10,000 ay pwede nilang magamit sa pagpapagawa ng kanilang mga bangka at maaari din nilang magamit sa kanilang pangkabuhayan at maaari silang makapaghanap buhay para na rin kumita yung mga pamilya ng mga mangingisda na pumapalaw din dito sa dagat. Saglit na saglit lang yung 10,000 mga tol sa panahon ngayon, di ba? Kung ipampapagawa nila ng barko yun, bangka nila yun, 1 araw lang yun. Pangkakain nila yun, sobrang tipid mga tol para tumagal na kahit 1 buwan. Tipid na talaga yun, probinsya naman Yun. Maraming salamat, Nestor. Alright mga kapatid, nakita na nga natin at inamin na nga ng National Security Council na malaki ang hamon ngayon sa kakulangan natin ng mga barko. Diba? Kaya naman natin gumawa sana makagawa na lang tayo niyan mga tol. Doon na lang siguro nila pondohan. Baka mas makatipid tayo kaysa sa bumili tayo ng mga made barko na mga tol. At saka sobrang natatagalan yan di ba? Pero etong tanong, naghahanda daw ang pamahalaan para makabili ng karagdagang barko o assets mga tol na magpapalakas ng patrol operations ng karagatang sakop ng Pilipinas. Pero ang tanong mga tol, ayun ba'y bibili ng pamahalaan o kasama din yan mga tol sa DND o Department of National Defense na ang balita nga mga tol ay tinapyas ang budget nila. Yung 245 billion na budget nila mga tol, ang naaprubahan lang is 75 billion. Wala man lang sa kalahati. No? Samantalang yung iba dyan nag-uubos ng bilyon-bilyong halaga ng pera kung saan mga bagay lang na hindi na natin alam kung saan. Diba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.